Nagsimula ang kwento sa Denmark noong panahon ng mga Viking. Sa tuktok ng isang bundok ay isang malaking tao ang masayang naglalaro kasama ang kanyang anak na isang maliit na troll. Sa oras na iyon ay biglang dumating ang pinuno ng isang tribo ng Denmark kasama ang kanyang mga tauhan. Nakasakay sila sa kabayo na nagpaplanong patayin ang malaking tao. Ngunit bago pa nila siya malapitan ay namataan sila nito mula sa malayo, kaya upang protektahan ang kanyang anak ay mabilis niya itong binuhat at tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Gayunpaman ay pinalibutan siya ng pinuno at ng kanyang mga tauhan. Itinago ng higanti ang kanyang anak sa bundok, pagkatapos ay sinubukan niyang takutin ang mga lalaki sa halip na lumaban na umaasang matatakot at aalis ang mga ito. Pero hindi natakot o umatras ang mga lalaki, sinalakay nila siya gamit ang mga palaso, sibat, at mga iba't ibang mahahawakan nila. Nawalan ng balanse ang higanti at nahulog mula sa bundok na ikinamatay niya kaagad. Mula naman sa kanyang pinagtataguan ay tahimik na pinapanood ng munting troll ang lahat. Pagkatapos ay naglakad palapit ang pinuno sa gilid ng bundok at tinanggal ang kanyang maskara. Nang tumingin siya sa ibaba ay nakita niya ang batang troll. Sa isang sandali ay isinaalang-alang niya ang pagpatay sa bata, ngunit dahil bata lamang ito ay nagpasya siyang huwag itong patayin. Hindi niya sinabi sa kanyang mga tauhan ang kanyang nakita, sa halip ay umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ang maliit na bata ay bumaba sa bundok, sa tabi ng dagat ay nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Sinubukan niyang dalhin ang katawan palayo sa mga uwak ngunit napakabigat nito para sa kanya. Sa huli ay gumamit siya ng espada para putulin ang katawan at dinala sila sa isang kuweba. Doon ay itinago niya ang mga putol na katawan ng kanyang ama at nagsimulang manirahan sa kuweba ng mag-isa. Lumipas ang maraming taon at lumaki na ang bata. Ngunit araw-araw kapag tinitingnan niya ang ulo ng kanyang ama ay umiiyak siya sa kalungkutan dahil naaalala niya ito. Samantala sa lugar ng tribo ng Vikings, isang pari ang nagsasagawa ng isang relihiyosong seremonya para sa pagbubukas ng isang bagong bar. Ipinaalam niya sa pinuno na ang bar ay maaari nang buksan ngayon. Sa kabilang banda, ang troll ay matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon upang gumanti para sa kanyang ama at sa wakas ay lumabas na sa kanyang kuweba. Nang gabing yun habang nagdiriwang ang ilang mandirigmang Viking sa loob ng bar ay dumating ang troll. Inatake niya ang bantay sa labas at binasag ang kanyang ulo pagkatapos ay pumasok sa bar. Pagdating sa loob ay malupit niyang pinatay ang lahat ng Viking. Kinaumagahan ay pumunta ang pinuno sa bar kasama ang kanyang mga tauhan na nagulat sa nangyari sa lugar. Ang mga katawan ng mga mandirigmang Viking na nanatili doon ng magdamag ay nakakalat kung saan-saan, lahat sila ay pinatay sa isang malupit na paraan. Tinanong ng pinuno ang kanyang commander kung nasaan siya noong nangyari ito, sumagot naman ang komandante na nasa nayon siya ng panahon na yun. Nakakapagtaka pa dahil walang babae o matanda ang nasaktan, nang marinig ito ay nabalisa ang pinuno. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mga Viking ng Gateland na ang pinuno ay si Leo, isang sikat na mandirigmang Viking. Gaya ng dati ay sumakay sila sa kanilang mga barko para sa pagsalakay at pandarambong. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay pinilit sila ng malamig na panahon na huminto malapit sa Denmark. Samantala ng gabing yun, ang pinuno ng Vikings ng Denmark ay pumunta sa bundok kasama ang kanyang bantay at tinawag ang troll para sa isang labanan. Ngunit habang siya ay lumulusob, biglang lumitaw ang troll mula sa likuran at pinalo ang ulo ng bantay na agad nitong ikinamatay. Mula sa malayo ay nakita ito ng pinuno kaya nagmadali siyang lumapit dala ang kanyang espada, ngunit bago pa siya makalapit ay tumakbo na ang troll. Kaya naman hindi maintindihan ng pinuno kung bakit hindi siya direktang nilalabanan nito at pinapatay lamang ang kanyang mga tauhan. Kinaumagahan ng buong tribo ay nagtipon sa lugar ng mga pagpatay, doon ay kinausap siya ng kanyang asawa at sinabi na marami sa mga Viking ang napatay at sinabi na ano ang mangyayari sa kanilang mga asawang babae kung magpapatuloy ang mga nangyayari. Ang pinuno ay walang sagot at walang solusyon at dahil sa kahihiyan ay tumahimik na lang siya. Nang maglaon ay pinuntahan ng kanyang asawa si Lena, isang babaeng nakatira ng mag-isa sa bundok na nasa labas ng nayon. Kinausap niya ang babae at nagtanong kung mamamatay rin ba ang kanyang asawa sa parehong paraan. Alam niyang kayang sagutin ito ni Lena dahil nakikita niya ang kamatayan bago pa ito mangyari. Sumagot si Lena at sinabi na pinalayas nila siya sa komunidad at tinawag na salot, tapos ngayon ay pupuntahan nila siya para humingi ng tulong. Bilang tugon ay sinabi ng babae na hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya. At sa huli ay sinabi ni Lena na ang asawa niya ay hindi mamamatay sa kamay ng troll, at nang marinig ito ay tahimik na siyang umuwi. Samantala sa pamumuno ni Leo, ang mga Viking ng Gateland ay dumating sakay ng kanilang barko at dumaong malapit sa pamayanan kung saan nakatira ang tribo ng Denmark. Nang makita sila ng isang sundalo ng Denmark,
nagbabala siya na ang lupaing yun ay pag-aari din ng Viking kaya kung pumunta sila doon upang sumalakay ay maigi pang umalis na sila kaagad. Sinabi ni Leo na siya ang sikat na mandirigmang Viking at sa kanilang paglalakbay ay gusto lang nilang magpahinga doon ng ilang araw, wala silang planong sumalakay. Sumagot ang sundalo na marami na silang narinig tungkol sa kanya kaya inanyayahan niya ito na sumama sa kanya upang makilala ang kanilang pinuno. Pagdating doon ay nakilala nila ang pinuno ng Denmark, ang pinuno ay nalulugod na makita siya. Sinabi nito na noong huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama, siya ay bata pa at ngayon ay isa ng mahusay na mandirigma. Nang gabing yun, nag-ayos ang pinuno ng isang piging sa bar para kay Leo at sa kanyang mga tauhan. Ang asawa mismo ng pinuno ang naghahanda ng mga alak at sa panahon ng kapistahan, nagtanong si Leo kung bakit napakaraming babae at kakaunti lang ang mga lalaki. Sumagot ang pinuno na dahil ito sa mga pag-atake ng malaking halimaw gabi-gabi, at nang marinig ito ni Leo ay sinabi niya sa pinuno na tutulong sila at hihintayin ang malaking halimaw na ito. Pagkatapos ng piging ay umuwi ang karamihan habang si Leo at ang kanyang mga mandirigma kasama ang ilang kalalakihan ng tribo ay nanatili sa lugar. Sa hating gabi ay dumating ang troll kung saan inaamoy ang paligid pagkatapos ay lumipat sa pintuan upang alamin kung ang mga Viking sa loob ay mga lokal o mga bisita. Sa loob, napagtanto ni Leo at ng kanyang mga mandirigma na dumating na ang troll at mabilis na naghanda para sa labanan. Ngunit naramdaman ng troll na ang mga mandirigma sa loob ay hindi lokal na Viking. Dahil dito, ang troll ay hindi pumasok sa loob at umihi na lang sa nakasara na pinto, habang ang mga Viking sa loob ay sumugod upang umatake. Ngunit ang troll ay nawala na sa dilim. Kinaumagahan ay sinabi ng pinuno kay Leo na nakakagulat na walang napatay kagabi. Sumagot si Leo na lumapit ang troll sa pintuan ngunit imbes na makipag-away ay umihi ito at umalis. Pagkatapos nito, umalis si Leo kasama ang kanyang mga mandirigma at ilan mula sa tribo upang hanapin ang troll sa mga burol na umaasang mapatay ito. Ngunit pagkatapos maghanap sa maraming lugar ay nabigo silang mahanap siya kaya bumalik sila sa nayon. Maya-maya ay nag-iisang nakipagkita si Leo kay Lena na nakatira sa labas ng nayon malapit sa bundok. Sinabi niya sa kanya na nabalitaan niyang nakikita niya ang darating na kamatayan kung saan sumagot si Lena na narinig din niya na siya ang sikat na mandirigma at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Sinabi ni Leo na gusto niyang malaman kung gaano karami ang mamamatay sa mangyayaring labanan sa pagitan ng troll at ng mga Viking at kung ang troll ay mamamatay o hindi. Mahalagang malaman niya ito upang maprotektahan ang kanyang mga katribo. Ngunit sinabi ni Lena na hindi siya isa sa kanila at nagkwento na noong bata pa siya ay dinala siya doon ng pamangkin ng pinuno at pinilit siyang mamuhay sa kahihiyan. Ngunit sa huli ay sinagot ni Lena ang kanyang nais na malaman. Nakita ni Lena ang hinaharap na ang troll ay mamamatay ngunit maraming Viking ang magiging sakripisyo at ang lupain ay mapupuno ng dugo. Sinabi pa ni Lena na ang mga tao dito ay hindi karapat-dapat na sabihin na mabubuting tao. Ito ang kanilang parusa dahil sa ginawa nila sa ama ng troll at dapat ay wag na siyang makialam sa laban na ito. Bago pa makapagtanong si Leo ay dumating na ang kanyang mga tauhan na hinahanap siya. Sinabi nila na malapit na ang gabi at kailangan na nilang maghanda kung sakaling darating ang troll. Nang maglaon ay kinausap ni Leo ang pinuno at nagtanong kung nakapatay na ba ang troll ng babae, bata o matanda. Sumagot ang pinuno na ang pinapatay lang ng troll ay mga Viking. Sinabi ni Leo na ang ibig sabihin lang nito ay matalino ang troll at disiplinado sa isang paraan. Ang pinuno ay mukhang nagulat at sinabi na pinapatay na nga nito ang kanyang mga tauhan pagkatapos ay pinupuri pa niya. Sumagot naman si Leo na hindi ko siya pinupuri, iniisip ko lang na may rason kung bakit puro lalaki lang ang pinapatay niya. Bilang tugon ay sinabi ng pinuno na 20 taon na ang nakalilipas, isang matandang troll ang pinatay at simula noon ay wala nang nakita pang tulad nito. Sinabi din niya na hindi niya alam kung saan nanggaling ang isang ito, ngunit kung natatakot siya sa troll ay huwag na siyang lumaban. Nang gabing yon, si Leo at ang kanyang mga mandirigma ay muling naghintay sa loob ng bar para sa troll. Nang marinig nila ang tunog ng kanyang pagdating ay nagmadali silang lumabas hawak ang mga espada ngunit muli ang troll ay wala kahit saan. Sa sumunod na araw ay umalis muli si Leo upang makita si Lena at tinanong siya kung paano mapatay ang troll. Sumagot si Lena na hindi siya kasama sa kalaban ng troll at mabuti pang umalis ngunit kung gusto niya malaman ang katotohanan ay alam ng may kapansanan kung saan matatagpuan ang troll. Agad na bumalik si Leo at natagpuan ang may kapansanan na inaatake ng ilang bata. Pinaalis ni Leo ang mga bata pagkatapos ay sinabi ng lalaki sa kanya na ang kanyang ama ay nakipaglaban sa ama ng troll, kaya naman pinatay ng troll ang lahat ng lalaki. Idinagdag pa niya na alam niya kung saan nakatira ang troll kaya maaari siyang pumunta doon kasama ang kanyang mga mandirigma upang patayin siya.
Nang marinig ito, umalis si Leo at ang kanyang mga tauhan sakay ng bangka patungo sa bundok kung saan naruroon ang kuweba ng troll. Habang ginagabayan sila ng lalaking may kapansanan, dumaong sila malapit sa dalampasigan at umakyat sa bundok hanggang sa makita nila ang tanging pasukan sa yungib. Sinubukan ng isang Viking na pumasok ngunit nadulas ang kanyang paa. Mabilis siyang hinawakan pabalik ng iba at pagkatapos noon ay wala na sa kanila ang naglakas ng loob na pumasok sa loob. Sa halip ay umihi sila malapit sa pasukan ng kuweba at nagsimulang bumalik sa kanilang bangka, ngunit sa oras na yun ay biglang may kumilos mula sa ilalim ng tubig. Ang nagtatagong troll ay sumugod sa Viking na umihi malapit sa kanyang kuweba at sinusubukan na patayin ito, ngunit mabilis na kumilos ang kanyang mga kasama kaya napilitan ang troll na bumalik sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nito ay bumalik ang grupo sa bar at magdamag na naghintay para sa troll, ngunit sa pagkakataong ito ang troll ay hindi nang ahas na pumasok. Kinaumagahan ay lumabas si Leo at nakitang pinatay ng troll ang may kapansanan na sundalo na nagturo sa kanila ng daan patungo sa kuweba. Sa gulat ay nagpasya sina Leo at ang mga Viking na bumalik sa kuweba ng troll, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit sila ng tali upang marating ang kuweba. Pagpasok nila ay nakatagpo sila ng mga kakaibang bagay na nakakalat sa paligid pagkatapos ay binasag ng isang Viking ang bungo ng ama ng troll at inihiyan ito. Ang troll ay wala sa oras na yun ngunit nang siya ay bumalik at natagpuan ang sirang bungo, agad niyang naintindihan kung sino ang pumasok sa kanyang kuweba at nang insulto sa kanyang ama na ikinagalit niya. Nang gabing yun habang natutulog ang mga Viking sa loob ng bar ay malupit silang inatake ng troll, pinatay niya ang bumasag ng bungo ng kanyang ama. Nang makita ito ay nagsimula na ring makipaglaban si Leo sa troll, ngunit masyadong mahina si Leo kumpara sa troll. Sinubukan ng troll na tumakas ngunit napigilan siya ni Leo, pagkatapos ay nilagyan ng mabigat na kid ng bakal ang kanyang braso. Galit na sinuntok ng troll si Leo at nagpumilit na kumawala, ngunit nasabit ang kanyang kamay sa kadena. At dahil walang pagpipilian ay pinutol ng troll ang kanyang braso upang makatakas. Tumakbo siya patungo sa dagat ngunit hindi na siya nakalayo. Bumagsak siya at namatay sa dalampasigan ngunit ang kanyang katawan ay kinaladkad palayo sa dagat nang hindi nakikitang puwersa. Kinabukasan ay ipinagluksa ng mga Viking ang kanilang mga nasawi na kasamahan at sinunog ang kanilang katawan. Pagkatapos ay kinausap ni Leo ang pinuno at sinabi na kalahati lang ang katotohanan na binanggit niya sa kanya. Inamin ng pinuno na minsan nilang pinatay ang ama ng troll nang walang dahilan at ngayon ay nagbabayad na silang lahat. Sumagot si Leo na dahil sa kanyang pag-iisip ay isang inosente ang napatay ngunit ang troll na ito ay hindi niya katulad dahil hindi niya sinaktan ang mga inosente, at nang marinig ito ay nakaramdam ng hiya ang pinuno. Nang gabing yun ay pinuntahan ni Leo si Lena at sinabi nito sa kanya na wala na ang troll ngunit mayroon pa rin siyang mas maraming sugat na daranasin, pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas ay pumunta sa kanya ang troll, minsan niya itong nakatabi ngunit pagkatapos noon ay hindi na siya nito ginalaw at tumigil na din ang mga Viking sa panggigipit sa kanya. Binanggit din niya na hindi ito demonyo, dinadala lang niya ang sakit ng pagkabata niya. Pagdating ng hating gabi, ang ina ng troll ay nagmamadaling pumunta sa nayon. Sa kanyang paglalakad ay pinatay niya ang isang pari pagkatapos ay pumasok siya sa bar at pinatay ang lahat ng mga Viking sa loob. Doon ay kinuha niya ang naputol na kamay ng kanyang anak. Kinaumagahan, naniniwala ang mga Viking na ang troll ay buhay pa at responsable sa mga bagong pagpatay kaya hinanap nila siya. Si Leo ay nagmamadaling pumasok sa kuweba ng mag-isa at sumisid sa tubig. Sa loob ay nakita niya ang katawan ng troll na nakahiga sa isang bato ngunit habang papalapit siya ay bigla siyang inatake ng ina ng troll. Sinakal siya nito ngunit kinuha ni Leo ang isang bato at pinukpok ito sa kanyang ulo, pagkatapos ay kinuha niya ang isang espada at pinatay siya. Sa sandaling yun ay dumating ang batang lalaki na may hawak na espada. Nang makita siya ay napagtanto ni Leo ang katotohanan na ang bata ay walang iba kundi ang anak ni Lena at ng troll. Ibinaba ni Leo ang kanyang sandata at hindi ito sinaktan. Nang maglaon ay bumalik si Leo sa tribo at sinabi sa pinuno na aalis na siya dahil patay na talaga ang troll at ang kanyang ina. Bago umalis ay muli niyang pinuntahan si Lena at binalaan na kapag nalaman ng mga tao na may anak ang troll ay papatayin nila silang dalawa. Mahinahon namang sumagot si Lena na ang sikretong ito ay mananatili lamang sa pagitan nila. Pagkasabi nito ay naglakad na siya palayo, at sa huli ay gumawa si Leo ng mga libingan para sa troll at sa kanyang ina sa labas ng tinitirhan ni Lena. Mula sa malayo ay pinapanood ng anak ng troll ang lahat ng may luha, pagkatapos ay umalis si Leo kasama ang kanyang mga tauhan at bumalik sa Gatelyn. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!